Wala po akong pinapanigan dito. Okay? Hindi po ito pagpanic site kanino. Sumasagot lamang po ako sa inyong naging poster. No? Hindi po para kayo ay pahiyain or insultuhin. Ito po ay nakabase lamang sa kung ano yung nakita natin, no? At napapanood natin sa lahat ng mga live stream, content, no? Uploads ng mga person involved, no? Sa pinag-uusapan natin na to. Nasabi ko po sa isa sa mga content ko na dapat hindi kino-compare itong nangyayari kay Beyonce at saka kay Joy or kay Diwata, ano? Joy Diwata nga ang term, diba? But there are some vloggers na doing this, no? Na kino-compare kung achievement ni Beyonce at achievement ni Joy, no? So hindi po talaga maiwasan, but if you are doing this kind of content or reaction, no, make sure, no, you have all the evidence or you can explain it logically, no, na makikitaan talaga na may punto yung sinasabi nyo. No, hindi ko po sa sinasabing walang punto yung sinasabi ng ibang reactor or ng ibang vlogger, no, ito po ay opinion ko lang. And ako po ay mag-share lamang ng aking opinion, katulad ng ginagawa ng kapwa nating vloggers, reactors, defender, or whoever they are. And even yung mga viewers, no? Hindi po ito personal attack or hindi ko po kayo pinapahiya. Ito po ay aking pagpapakita lamang ng another version on how to explain. No? Hindi ko po sinasabing mali. Ginawa niyo po yan dahil sa pag-aakala ninyong tama po ang ginawa ninyo. Alam niyo na tama yan. No, ito ay ginagawa ko kasi may iba po akong pagkakaintindi sa sinabi ninyo. So hindi po ibig sabihin nun, mali kayo, tama kayo in your own rights. At tama po ako on my own rights. So depende na lang po yan kung paano iintindihin ng mga viewers. Okay, kung bakit ko ito masasabi, dahil may kaugnayan po ito doon sa isang content ng isang kapwa natin vloggers, no, na si Buwan TV. I don't know him, I saw his content, no. Hindi ko naman po siya masyadong pinapanood. And I seldom watch, no, sa mga vloggers na hindi ko masyadong kilala. And kung sakaling panoorin ko man sila, because gusto ko po silang kilalanin. In the case of Sir Buwan TV, no, nadadaanan ko lang po. And it caught my attention doon sa kanyang post. Meron po siyang post na pinakita or nag-compare, no, kinumpare niya po yung achievement or kung ano man yung pinagagawa kay Beyonce noon at kay Joy noon, no. And for me, no, pasensya na Sir Buwan TV, ito po ay opinion ko lamang, no, na medyo sasalungat po sa inyong mga nasabi. No, ngayon, kung meron po kayong opinion at gusto niyo rin pong mag-reaction, please leave it on our comment section or ask me on my live stream. And I'm very much willing to answer po. Hindi po ako dito nakikipagbardagulan or nakikipag-away sa aking kapwa vlogger. It's your right. I'm just practicing my own rights. Freedom of speech and expression, ika nga. Di ba? So, bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit na notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay? So, ito po, no? Allow me to share yung post ni Sir Buwan TV, no? Sa kanyang community post. May community post po si Boss Buwan TV. Buwan TV, no? Comparison between Joy and aka Joy Diwata. Comparison between Joy Aquino aka Joy Diwata and It's Me Beyonce. Okay, Beyonce is this. Basahin natin, no? Hindi ganong ibinabad sa pagsali sa love team ng kaninumang love team ang Joy Diwata. So, hindi raw masyadong na-love team si Joy. No? So, on that part, I'm not too sure. Pero I know, no, prior to this love team, meron naman. No, meron pang iba. But I'm not too sure kung ilan or sino po. No? So, kasi most of the mga love team ni Kalinga Prab, no, alam ko, some of them nakailang love team, hindi nag-click, nilipat sa iba. No? Let's take the example of Edu. Di ba?
bago naging si Beyonce, may iba pa siyang naging collab team. Di ba? So, I think that's happened also kay Joy, no? So, okay. Wag natin ipasok sa love team. Di ba? Kung hindi man masyadong na-expose sa love team si Joy, no? Kasi parang ang dating dito, correct me if I'm wrong, no? Sa interpretation ko dito. Kaya parang mas, kasi lumalabas na mas kilala si Joy. Sa nangyaring ito, which is sabi ko nga, totally hindi dapat ganun yung magiging basihan eh. Parang lumalabas na mas parang sikat si Joy, no? So parang lumalabas dito kay gustong palabasin ni Buwan TV is hindi masyadong exposed sa mga intriga si Joy compare kay Beyonce. Kaya parang mas malinis yung pangalan ni Joy, kaya mas maraming supporter. Something like that yung unawa ko, no? Kaya mas sikat daw si Joy i-compare kay Beyonce, no? Or pwede namang mas sikat si Beyonce kasi yung exposure niya mas malaki at si Joy hindi, no? Pwedeng ganon. But tingin ko kasi dito kay Sir Buwan TV, parang nakaside siya kay Beyonce. Parang ganon, no? Yun yung feeling ko, no? Yun ang pakiramdam ko. Correct me if I'm wrong. Kasi pag binasa mo yung buong post niya, no? So parang yun ang comparison na sinasabi niya dito sa unang statement niya, no? Na hindi gaanong ibinabad sa pagsali sa love team, no? Ng kanino mang lalaki ang Joy Diwata. Kaya mas, kumbaga, sikat o mas malinis yung pangalan ni Joy, no? Konti yung intriga, kaya mas pinapanigan. Parang gano'n. Kaya sikat, parang gano'n, mas kilala. No? So, gano'n yung interpretation ko dahil. Then, compared to Beyonce na ipinares o isinali sa love team ng kanyang magaling na manager na si Kalinga Prab upang makalikom ng pera sa pamamagitan ng acting ng kanyang talent na si Beyonce. Okay? So, malinaw pala dito, no? Sa next statement na to. Na nagamit si Beyonce at nakargahan ng maraming negative issues. So, kaya masikat si Joy Diwata. No, siyempre, maraming love team, maraming intriga, maraming usapan. And yun, pinagkakitaan daw. No? So, which is hindi nga dapat ginagawa. No? Kaya nga sana sabi ko na dapat pag ganito yung mga gagawin natin comparison, make sure we all know the data. Diba? Kasi unang-una nga ang supporter ni Joy Diwata ay buong Kalingap community. Unlike si Beyonce, anti-Kalingap lang. Diba? So, doon pa lang po, makikita na natin. We don't need to go to this love team issue na to. Kasi sa ngayon, magkaiba po ang supporter nila. Compare it if they are both on the same community. No? Ganun po yun. Therefore, deserve ni Beyonce ang bigyan ng anumang kabayaran gaya ng pabahay, paaral o kinahintulad ng bagay bilang talent fee sa kanyang pag-acting doon sa vlog video ni Kalinga Prab. Gets? Okay? Sinabi pa siya dyan, walang dapat tanawin na utang na loob ang panig ni Beyonce o magkabilang panig between K-Rab at Beyonce dahil nagkabayaran na sila part 1 hanggang part 100 ang vlog ni K-Rab sa kanyang talent na si Beyonce. This is my opinion. Okay? So, this is also my opinion, sir. No? So, bayad naman po talaga si Beyonce. Diba? Kaya nga siya mayroong pabahay, may paaral. Diba? So, on that part, deserve talaga yun ni Beyonce na binigay naman ni Kalinga Prab. Diba? With regard sa utang na loob, kahit naman po si Kalinga Prab, sinasabi niya na walang utang na loob ang si Beyonce because both of them work hard on that vlogs. Diba? Dan sa love team na yan. Dahil pareho silang nakinabang. No? Na kung tutusin, kahit konti, no, may utang na loob pa rin si Beyonce. Pero para po hindi maging issue, ang sinabi ni Kalinga Prab,
walang utang na loob si Beyonce dahil pareho nilang pinagkahirapan, pareho silang kumita, pareho silang nakinabang. So, both of them shared their own effort. Di ba? So, naging malinaw yon sa mga paliwanag ni Kalinga Prab. And diyan naman sa mga sinasabi niyong deserve, nakuha naman talaga yan ni Beyonce. Di ba? Kaya nga may bahay sila. Okay? Hindi po ito sang-ayon no, kay Kalinga Prab. No? Wala po akong pinapanigan dito. Okay? Hindi po ito pagpanig sahit kanino. Sumasagot lamang po ako sa inyong naging poster. No? Hindi po para kayo ay pahiyain or insultuhin. Ito po ay nakabase lamang sa kung ano yung nakita natin, no, at napapanood natin sa lahat ng mga live stream, content, no, uploads ng mga person involved, no, sa pinag-uusapan natin na to. So, yun lang yung gusto kong i-share sa content ko na to, and sana sir, huwag kang magagalit. At ito ay sagot ko lang, no, opinion ko rin lang na nakabase sa iyong mga sinabi. And always po, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. Ngayon dito na lamang, maraming salamat.